Okay, ayun. So, hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ayun, so, bali 2 weeks din tayong hindi nakapag-upload gawa ng, yun nga, tulad ng sabi ko, medyo busy na tayo sa ating trabaho. Pero still, gagawa pa rin tayo ng mga video tutorial para patuloy na maibahagi natin sa ating mga kaibigan na yung kaalaman, ano. Okay, yun. So, bali request nga lang pala ito, ano. Itong diagram natin ngayon. May nag-request kasi sa atin kung paano daw mag-install ng 4 na busina. Stock nga lang pala yung ginamit ko, pero pwede naman yung snail type guys, ano, yung suso, yung loud horn. So po pwede yun, 4, kasi meron naman tayong relay. So dahil 4 yan, gagamit tayo ng 2 relay. So napakasimple lang nito mga boss. Yan, napakasimple lang nito, basta panoorin nyo lang at intindihin nyo lang ng mabuti. Okay yun, so bali hindi ko na patatagalin pa at umpisa na natin yung ating video tutorial. Okay yun, so tulad ng dati mga bossing, direct to the point na tayo. Dito agad tayo sa ignition switch mag-umpisa or sa susian. Okay yun, so lagyan muna natin ng pangalan, ignition switch. Or susian. Okay yun, so sa ignition switch tayo mag-uumpisa. Sa susian natin mga boss, meron tayong susian na 4 wires at meron tayong susian na 2 wires and minsan 6 wires pa yan. Pero isang wire lang naman yung hahanapin natin dyan. Okay, pero bago yun, turo na rin natin. So sa 4 wires tayo. Sa 4 wires na susian mga boss, meron tayong wire na kulay green dyan. So kapag nakakita kayo ng green, ibig sabihin yan yung ground or yung negative. Yan, papuntahin dito sa ating negative terminal ng battery or sa chassis. So doon lang din pupunta yan. Okay, so sa next wire naman mga bossing, yung wire na kulay black na may stripes na white or yung may guhit na white or yung may lining na white, papuntahin sa ating CDI. Yan yung kill switch ng ating motor or yung tagapatay ng makina. So kapag in-off mo yung susi, yan, yung wire na yan ang papunta sa CDI. Kumbaga siya yung mag-shutdown ng makina natin. Next naman, yung red wire naman. So sa red wire natin mga boss, from positive terminal ng battery, ayun, so may fuse yan, syempre yung stock fuse ng motor natin. Yan. So from positive terminal ng battery, pupunta lang yan sa ignition switch. Okay, so from positive, yan yung live source mga boss, ano. Yan, so kahit na gaano pa kahaba yan, doon lang din pupunta yan sa susian. So live yan mga boss, ano. At marami nga palang nalilito dito sa red wire. Kapag kasi minsan nagdi-DIY kayo or nagdo-do it yourself kayo, yung iba kapag nakita na may source yung red, so doon na sila agad magtatap. So hindi yan mali yun mga boss. Live source yan, kahit napatay nyo yung susi, kapag dyan kayo nagtap, kukonsumo pa rin ng kuryente or load yung tinap nyo. At hindi siya kontrolado ng ating ignition switch. Okay, so next naman is itong ating ACC wire or yung ating accessory wire. So andito na lahat mga boss, ano. Ito yung pinaka kailangan natin or yung pinaka wire na hahanapin natin. At ang kulay naman ng accessory wire na to mga boss, depende yan sa brand. For example, Honda yung motor nyo or Rusi. So sa Honda kasi at sa Rusi, halos same lang ng color coding mga boss, ano. So ang kulay naman ng accessory wire dito sa gamit natin is kulay pure black. Same lang yan mga boss sa Rusi and ano po ba, basta China na motor. So pagka nakikita kayo ng green, black na may white, red at saka pure black, so ibig sabihin yung pure black, yun yung accessory wire natin. So tulad ng sabi ko mga boss, accessory wire, napakaraming connected dyan. Konektado na dyan yung headlight, brake light, busina, flasher at iba pa. So dahil nga busina yung tutorial natin, busina lang yung nakatap kasi nga sample lang naman yan. Pero imagine, napakaraming konektado dyan, ano. Okay, so from positive terminal mga boss, itong red wire na to, kukuha ng source, pupuntahin sa susian. Nga kapag in-on mo yung ignition switch or yung susian, magkakaroon ng supply itong accessory wire natin. Yan. So magkakaroon na ng supply yan. Kumbaga mapapansin mo sa dashboard, yung fuel gauge nyo tataas na.
kahit na hindi pa naka-start yung motor. Tapos yung neutral indicator or yung neutral light iilaw na kasi nga dyan lahat konektado. Even yung starter motor, yon. So napakaraming konektado dyan. Ayun, okay, pero mabalik tayo sa topic. So since apat na busina yung i-install natin mga boss, imagine wala pa to. Mapapansin nyo meron tayong switch na busina dito. Ayan, so kukuha ng source yung ating switch sa accessory wire. Mapapansin nyo naman connected yan. So kapag pinindot mo yan, tatawid lang yung source at ibabato niya na mismo sa busina. So imagine wala pa to, wala pa yan mga bossing, yung diagram natin. So itong wire na to tatakbo na yan sa busina kung stuck lang yung busina nyo. Okay, so sa positive ng busina to, kasi yung busina natin dalawang wire lang, isang ground at isang positive. So yung positive dito lang nanggaling yan sa switch, and yung ground naman, speaking of ground, pwede nang nakatap yan sa chassis or sa negative terminal ng battery. Pero since mag-install nga tayo ng apat na busina, gawa ng request ng isang kaibigan natin, ayun, so gagamit tayo ng dalawang relay. Okay, so dito muna tayo sa relay mga boss. Isa lang pala yan, pares lang yan, 4 pin yung gamit natin. So sa relay natin meron tayong number 30 dyan, meron tayong number 86, meron tayong number 85 at 87. So kung 5 pin yan, pwede naman meron yan dito, kaso hindi na natin gagamitin yon. Kaya 4 pins lang yung nilagay ko. Okay, hanapin nyo agad mga bossing yung number 30 ng ating relay. So since dalawa yan, kada dalawang busina isang relay. Yan. So yung dalawang 30 pagsama na agad natin, ayun, at itap natin sa positive terminal ng battery. So syempre lagyan natin yan ng fuse. 10 to 15 amperes yung ilalagay natin kasi nga for safety. So need nyo lagyan ng fuse yan mga boss. Yan yung pinaka circuit breaker ng ating wiring. So kapag may for example nagdikit yung wire na habang ini-install nyo, mapuputol agad yung fuse. So hindi na siya mangdadamay ng iba pa. Yan, for safety. Okay, so again yung number 30, pagsamahin nyo yung dalawang wire na number 30 ng ating dalawang relay, itap nyo na agad sa positive terminal ng battery. Siyempre lagyan nyo ng fuse at saka fuse box. Then next naman yung 85. So kung mapapansin nyo, yung 85 pinagsama na rin natin. Yan, yung kulay green. Yan. Take note mga boss, wag nga pala kayong mag-focus sa color coding ng ating relay, kasi iba-iba yung color coding ng wire ng ating relay pagdating sa actual. So hindi ko mo red yung nakita nyo dito or yung ginamit natin sa diagram natin is red na yung expect nyo. Basta ang tandaan nyo yung mga numbers. Okay, so nag-iiba-iba kasi yung color nyan, pero yung numbers hindi yan. So mabalik na tayo sa topic. Again, dito tayo sa 85. Yung 85 natin, mapapansin nyo, green. Yung green doon, ground. So yan yung ginawa natin green. Pinagsama na ulit natin yung dalawang 85 ng dalawang relay. At itinap natin dito sa may chassis. So sa chassis tayo nagtap mga boss. Yan. Okay. And next naman yung dalawang 86. Ayan, pinagsama ulit natin yung dalawang 86. Ayun. Yan, kung mapapansin nyo, 86 ng kabilang relay at 86 ng kabilang relay. So pinagsama na natin. At again dito na tayo mga boss, kung kayo yung magi-install ng apat na busina at pagkatapos naka-stock horn kayo or stock na busina, i-disconnect nyo na yung stock na busina nyo. So yung matitira is yung wire na galing sa switch. Doon nyo na idudugtong ngayon yan sa dalawang 86 na pinagsama natin sa dalawang relay natin para ma-supply nya yung apat. Kasi dito mga boss, sa relay natin, yung 86 at 85 yan yung trigger ng ating relay. So meaning to say, kailangan niya ng positive at negative. Ayan, positive at negative para ma-trigger yung relay natin at maglabas ng current papunta sa load. So since meron na tayong positive at negative, yan. So yung positive galing sa stock switch, yun. So ng dalawang 86 at yung negative sa chassis. So kapag pinindot mo to, pipitin na yung relay natin at maglalabas na siya ng current papunta sa 87. So dito na ngayon yung output ng ating relay. So itong 87 na to, ayan, mapapansin nyo naman, makikita nyo naman, papunta na yan sa dalawang busina natin. Yun. So connected na dito. Ayan. Tapos yung ground, ayun. Again mga boss, yung ground po pwede nyong ipagsama-sama lahat sa isang lugar at itap sa chassis or
pwede kayong mag-tap sa negative terminal ng battery. Pero para sa akin kasi mas mainam kung dito tayo sa chassis magtatap. Basta't good source. Okay? Then same lang din dito sa kabila mga boss, ano. So kapag pinindot mo to, matitrigger yung 86, pati dun sa kabila matitrigger yung 86, maglalabas na agad yan ng source papunta naman dito sa may kabilang busina. Again, meron tayong positive dyan, yung kulay red, at yung negative natin is yung kulay green. So napakasimple lang mga boss. Ayun. Again, tulad ng sabi ko, stock horn lang yung nakikita nyo dyan, pero pwede yan sa mga steel type or yung mga suso na busina or yung loud horn. So ganyan lang din yung way kung paano mag-install ng 4 na busina mga boss. So, okay, so dito naman tayo sa ignition switch. Pagdating naman sa ignition switch, for example 2 wires lang yung ignition switch nyo or 2 lang yung wire, ang hahanapin nyo lang dyan is yung accessory wire. Kasi ang present lang naman dito mga bossing is yung kulay red at yung accessory wire natin. So sa accessory wire mga boss, agad mo naman mapapansin yan kasi kakaiba yung kulay niyan. Pwedeng brown yan. Okay, so sa mga Yamaha mga boss, brown yung accessory wire natin. Sa mga Suzuki naman is kulay orange. So doon kayo magtatap. Yan, napakasimple lang mga bossing, ano. Yun. Napakadali lang nitong diagram na to. Bali, hanggang dito na lang siguro. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.